Buhay mo, inspirasyon ko. Mula sa pinakamababa o lugmok na sandali ng iyong buhay, eto ka na, nakabangon muli. Handa na naming harapin ang mga pagsubok ng buhay. Makinig, matuto at maliwanagan. Buhay mo, inspirasyon ko. Yes. Nagbabalik po ang Chink Positive kasama si Miss Marlene Alcaide, ang iyong bang lingkod na Chinkitan. Sa Buhay Mo, Inspirasyon Ko, sino ang ating panauhin today? Ngayong umaga sa Buhay Mo, Inspirasyon Ko, kilalanin natin na isang OFW, nagtrabaho sa Japan ng 7 taon pero nawala lahat ng pinaghirapan nang umuwi sa Pilipinas. Nagbisyo, nagwaldas, naging mahirap pa raw sa daga. Ngayon, isa na siyang businessman at owner ng Monrai Computer Store. Paano siya nakahabol sa rat race ng buhay at ano ang mga plano niya para mamayagpag ngayong Year of the Metal Rat? Please welcome to Chink Positive this morning, Ryan Arsua Lambita. Hi, good morning, Mr. Chink Positive. Yes. And Miss Marlene. Yes, maraming salamat, Ryan. Diba? Nakakatuwa naman. Si Ryan po ay isang ex-OFW. Oo. Ex-OFW. Kaya mga taong mga OFW, mga taga-abroad po ngayon na nakikinig po sa iba't lupalop ng daigdig, pakinggan po natin ang storya ng kanyang buhay. O sige. Sige, unang tanong, Miss Marlene. Ikaw, nagtrabaho ka ng 7 years. 7 years na, una, tourist ako nagpunta sa Japan. In-invite ako. Tapos, nag-overstay ako eh. Marami ako naging trabaho sa Japan eh. Nag-waiter, nag-construction, hanggang huli naging banda. Ayun lang naging... Mahirap ang buhay sa Japan dahil lalo na bilang overstay, palipat-lipat kami ng bahay. Tapos siyempre pag mainit na ron, nire-raid ng pulis, takot kami mahuli, lipat kami ng bahay. Kaya ganun talaga? Ganun. Tourist kang pumunta kasi. Tourist pumunta. So, buong 7 years, ganon? Or Yes, hindi naman? buong 7 Talaga? years yung tawag nila doon yung TNT, tago ng tago. Ang hirap nung gano'n. Kaya, Siyempre, nung ikaw ay nag-abroad, ilang taong ka nun? 30. Ay, 30. May 30. pamilya ka na siguro nun. Ito, maliit pa to. Maliit pa sila. Oh, so ang tumulak sa iyo na para ka ikaw ay mag-abroad, siyempre dahil sa Siyempre. pangangailangan. Pangailangan. Ano ang ano mo noon? Anong iniisip mo noon nung ikaw ay kumuha ng tourist visa, 'di ba? Parang bakit mo ginawa 'yon? Siyempre, una, para sa pamilya. Para sa mga anak ko. Kaya ako nagtrabaho. Ngayon. Kaya, Siyempre paglapag mo doon, 'di ba? I'm sure homesick ka, yung mga pangyayaring 'yun, 'di ba? kasama na po yun talaga. Talagang homesick. So, kaya, Ano po bang buhay nyo dito sa Pilipinas? Bakit nyo kinailangan na umalis at mag-TNT sa ibang bansa? alam mo, katulad ng mga ordinary na tao. Employee. Ganun. Dahil kapos din sa Magkano sweldo mo dito sa Pilipinas nung panahon? minimum. Minimum. Nung ikaw ay nag-Japan na, mga magkano ng kinikita A mo? day nun, 5,000. Parang isang lapad kung tawagin. Yung 5,000 lapad? Yun. Per Pwede. 10,000 yen is mga 5,000 pesos. Oo. A day. So kumikita ka ng 5,000 a day nung panahon na yun? As what? Kahit anong parang pinaka-minimum na nila yung ganun eh. Nung nasa Japan. Oh, so 5,000 more or less ang kinikita mo 100,000 sa isang buwan. Ganun. Pero magkano na ginagastos mo nung panahon na yun? Ang malaki naman kasi ng expenses doon dahil mahal yung upa. Lahat naman sa Japan mahal eh. Pero kailangan talaga mag-save ka noon. Wala pa akong isip sa pera noon na magtipid, mag-ipon. Wala pang ganong Siyempre, na-overwhelmed din ako sa Japan. Ay, ganda rito. Gusto ko nito. Gusto ko niyan. Oh, so anong nangyari? Nung kumikita ka na, bili ka ng bili? Ganun, napagastos ka? Medyo Siyempre, ang laki ng naligaw kita. din ako ng kasi maganda sa Japan eh. Ang ganda nito. Gusto ko nito. Binibili ko yung mga anak ko ng ganyan. Po. Nakalimutan ko yung dapat gawin na mag-ipon para sa future namin. Oh. Ayun ang pinaka masaklap doon. At saka kasi syempre, 'di ba, sabi mo nga dito medyo sobrang minimum yung iyong kinikita. Pagdating mo sa Japan, 5,000 a day 5,000 yung a day sila. pag i-convert mo yung iyong Grabe, no? kinikita. Imagine diba? mo, 3 araw ka lang magtatrabaho, yung pagod mo. Oo. Di ba? Sa buong buwan.
So, in other words, nung pag-uwi mo dito, ano nangyari? Nung pag-uwi Yun mo? nga. Meron naman akong dalang pera nung umuwi ako dito. Mm-mm. Pero dahil nga wala naman akong yung pang sa pera. Walang direksyon sa pera. Kulang sa kaalaman. Kung hindi ko pa nabasa yung sa inyo hindi ko matututunan. Ayun ang kulang talaga. Pero syempre, nung 7 taon, ay hindi ka nakakabalik. Hindi ako nakakabalik. Kasi nagdire-diretso Diretso, siya. straight kasi. Grabe ang... Paano kahirap yung buhay doon? Kasi nga, Dala nga kami doon sa anong panahon na yun. Palipat-lipat ka dahil nga may mga lugar pag mainit na rito, lipat ka dyan. Yung kapatid ko nga nahuli pa ganon. Pag nahuli ka, anong magiging ano? Uwi lang naman, wala namang Kaya lang, syempre sayang yung chance dahil na nandun na. Oo. May pelikula yun na ganun din yung parang yung kay Alden at saka kay Catherine, oo. 'Di ba na si Catherine yata kasi nga yun yung yung parang naman TNT, hindi bawal kasi na sideline. Oo, kaya nagtatago rin. Kaya ang hirap talaga. Alam mo, saludo talaga ako sa mga manggagawang Pilipino, lalo na mga kababayan natin, mga OFW na nakikinig at nanonood po ngayon, na talagang kayo po ay talagang bayani. Ang problema lang, pagka TNT po. Bayaning Mahirap. TNT. Oo. Oo nga. So, ba't hindi niyo po pinlano na, ayusin yung papers niyo o talagang mahirap? Mahirap talaga kasi wala naman sa kanila na yung para working visa na. Wala. Wala naman ganun. Ang pinaka-way lang nila, magpakasal ka sa Japanese citizen, which is hindi naman tayo. Oo. Pero ano yun maganda naman na natutunan mo? Siyempre kung... Marami akong magandang natutunan sa Japan. Oh, dahil ano? sa mga Hapon, mga kasama ko. Anong Grabe ang work ethic ng mga Hapon. Lalo na nung construction. Sa construction kami. Break time. 1 oras ang break time. 30 minutes pa lang nakakapag-break. Tara na, lika na. Talaga. Tapusin na natin to. Sabi ko, inyo ba itong kumpanya? Parang ganun ang feeling nila. Gusto nila tapusin na kagad yung Trabaho. matatanda pa yun. Kaya nung una lumalayo ako sa kanila. Gusto ko tapusin yung break time ko ng 1 hour. Pero sila talagang, tara, para matapos na to. Dito kasi, di ba, parang petics muna tayo. Wala pa naman, break time pa naman. Minsan, tapos na yung break time, di ba? 10 minutes lang Oo nga, naman. Tapos, ang pa sa kanila, alam mo nga, nagpapasikat lahat. Which is, talagang ganun lang talaga sila kumilos. Pag nagwawalis yung mga street sweeper, Bilis, no? ang bilis, parang mga, nagpapasikat ba? May manager bang may manager bang nakatingin dito? Pero ganun pala talaga sila. Aside from work ethic. Yung sa bayaw ko, yung sa niya, parang sa trabaho. Pagmamahal nila sa trabaho. Number 1 talaga sa kanila, yung bayaw ko, kahit may lagnat, nagtithermometer. Pero kailangan talagang... Grabe, no? At saka maaga. Maaga talaga sila. Doon ko napulot yun. Pagiging maaga. Sobrang sipag nila. Ayun ang isa pinakamagandang experience sa Japan. Alam mo, nakapunta na rin po tayo sa Japan, no? Talagang iba. Masyadong at saka ang mga tao doon magagalang at saka mababait. Na in the sense na siguro may mamimit tayong hindi rin kasi lalo ang challenge sa Japan is hindi sila marunong mag-English. Ayun nga. So pag ikaw ay nagtatanong ng direction, syempre tagarong ka at saka ang karamihan ng mga signs kasi Japanese doon. Pero alam mo talaga, they will go out of their way to help you. totoo yan. Diba? Ipilitin nila mag-English na... So marunong ka rin mag-Nihongo. marunong din po. Oo, ang galing naman. So, yun po yung nangyari, di ba? Yan yung magandang parte. Pero bumalik ka after 7 years dito After sa Pilipinas. 7 years. Anong tumulak sa'yo sa pagbabalik naman dito? Dahil miss ko na nga yung mga anak ko dahil 7 years straight Straight talaga, talagang walang uwian. Ayun na nga sabi ko, sige, try ko na, uwi na lang ako. Hindi ka nahuli, talagang umuwi ka. Sumuko naman ako sa Hindi, syempre pagka uuwi ka na makikita na overstay ka eh. Hindi po, punta ka sa immigration nila. Sa immigration, suko ka. Sumuko. Sumuko ako na ganito na lang, sabi sa akin, Ano sabi sa'yo? hindi ka may penalty ka after 1 year bago ka makabalik makapasok uli ng Japan. Ganon. Pero nag-try ako ng ilang beses kahit 5 years, hindi na nila ako pinabalik. Oh. Pero last month nakabalik ako. Nung okay na.
So in other words, so nakabalik ka. Oo. dating- Pagbalik mo, anong plano mo? Ayun nga eh. Wala pa magkano ang amount ng perang dala mo? Siguro nasa 200 lang, 200K, gano'n. Kailan ka bumalik? Anong taon? 2011. 2011. 11. 200,000 during that time, medyo may kalakihan pa rin yan. Di ba? So, pagbalik mo dito, ang nangyari, imbis na gumanda ang buhay, lalong lumala. Lalong lumala. Hindi Lalong dahil sa lumala. nawalan ng kita, dahil may nangyari sa buhay mo. Oo. Kung ano man nangyari sa buhay po ni Ryan, yan po alamin po natin. Bibitinin namin po kayo ng konti. Huwag kayong bibitiw. Nako, lahat ng kanyang pinaghirapan, ng 7 taon ay nalusaw. Nalusaw! At sana naman, huwag niyong tularan ang mga pagkakamali ng kanyang ginawa sa buhay. At kung ano man yan, malalaman po natin. Pansamantala, we're gonna pause for a short break. Yes. Nagbabalik muli ang Ching Positive. Kasama rin si Miss Marlene Alcaide, ang iyong bang lingkod na si Ching Kitan. At syempre ang ating panauhin kundi si Ryan Landicho, isang dating ex-OFW na talagang nakipagsapalaran po sa bansang Japan. At 7 taon nanirahan po doon na TNT. Na talagang palipat-lipat po at nagsakripisyo talaga. Malaki po ang kinikita, almost 5,000 pesos a day. Bagkus, pagbalik po niya dito ng after 7 years ng pagtatago, syempre naman, nakaipon naman ng kaunting pera nung pag-uwi po ng 200,000 noong 2011. Pero may nangyari po, imbis na gumanda ang buhay ng pagbalik po dito sa Pilipinas, ay ang nangyari po may hindi maganda. Pero bago natin sabihin yan, may nag-comment dito, no, na sinabi dito, Ryan, ni Nonoy Pereira. Sabi niya, tama po, na-experience ko rin yan sa Japan. 8 years din po ako nagbilog din ako. Nagbilog ba? Ano ba yung Bilog. ibig sabihin ng Nagbilog nagbilog? din Ang ibig sabihin ng bilog, overstay. Bilog, circle, wala na, zero ang visa. Zero visa. Yun palang ibig sabihin nun. Sige, bago natin batiin natin si Mitch Ople. Oy, hi, Mitch. Good morning. Michelle Orosa binabati ka. Ople. At saka ni Jonathan Abara from Washington, Seattle. Okay. So, ayan, mabalik tayo. So, nung pagbalik mo sa Pilipinas na may 200,000 ka, anong nangyari? Siyempre, una, gusto ko magpakasaya. Siyempre, mag-celebrate. 7 years 7 years eh. Enjoy. Ayun nga lang, medyo napasama ako sa mga maling klase ng tao. Ayun. Ayan, nabisyo. Anong bisyo? Sigarilyo, alak, at pwede ba Lahat. sabihin yun? Sige na. Lahat. Basta Lahat. ABS. Oo, lahat. Doon, napasama. Ayun, parang, ay number 1 combination ng disaster. Nagsugal ka rin. Nagsugal din. Ay. Parang, pero hindi ganun. Konti lang. Konti lang. Oo. Oo. Pero minsan din po. So, nang dahil doon, anong ending? Ubos lahat. Yung 200,000. Lahat, pati kung ano man yung nabili ko, pati yung motor ko, nabenta ko. Wala talaga. Kahit nga yung, kasi ako na sa asawa ko. Ayaw na nila sa akin. Pinalis na nga ako dun eh. Ilang taon na yung mga bata nung pagbalik mo dito? Yung pagbalik ko, 7 years old na. Ilan taon ko na? 7. Laki na siya. 7. Oh, grabe. So, nung umalis ka, 0 age. Ngayong pagbalik mo, 7 taon na siya. So, grabe. So, nawala lahat ng ginhawa niyo sa buhay. Wala talaga. As in. Yung pera mo na yun, talagang nasa iyo lang. I mean, hindi mo dineposit sa Hindi ko kung siya ano. dineposit. Nung ubos na nga eh, Gaano katagal yung panahon na yun, di ba, noong 2011? saglit lang. Yung 2011, yung pera na yun, Oo. saglit lang yun. Siguro mga 4 months, gano'n. Grabe naman. Ubos na talaga agad. Tapos yung ate ko lang, alam niyo na, siyempre, love ako ng ate ko. Sige, lagi lang niya ako pinapadalang sinusuportahan. Sabi niya, tumigil ka lang sa pagbibisyo na yan. Ako nang bahala sa'yo. Wow. Saan si ate naman nagtatrabaho? Nasa Japan si ate. Ano, TNT rin siya? Hindi. Legal yan. Legal si ate. Legal. Siguro may asawang Hapon. Meron. Ayun naman pala. So, ano yung pinakamababang punto ng buhay mo na dinanas mo? Ang pinakamababa talaga dahil nga wala nang tumatanggap sa akin, si Papa na lang. Papa ko na lang. Talagang as in, sobrang zero. Wala nang makain eh. Talagang hilig mo talaga sa bilog, ha?
ayun ang pinaka-last na zero ko. Hindi ko na uulitin yun. Talagang zero as in, pati pang ulam, bibigyan na nga lang ako ni Papa. Kasi Papa ko wala rin eh. Talagang broke na broke din kami lahat nun. Bigyan niya akong 3 pesos. Pambili mo na lang. Ang gagawin kong ulam, yung chichirya na lang, yung mga oishi, Tigpipiso. yung tigpipiso. Oo. Tapos yung kanin, hinihingi ko sa kapitbahay. That's the lowest point na talaga ng buhay ko, na talagang panggising na ng, sabi ko, kailangan ko itigil na itong baguhin ito. Yung misis mo, nasa nun, iniwan ka na? Or, Wala na, ayaw na sa akin nun. So, Siyempre, lahat umalis naman. ka na sa bahay? Umalis ka sa bahay, no? Umalis na rin ako, siyempre. Hindi naman sa aming bahay yun, sa side ni Mrs. Oo. Siyempre, kahit naman ako, nung naisip ko nga ngayon kahit kung ako man sila, paalisin ko ako. Parang ganun Kasi dahil nga sa ginagawa ko, naintindihan ko naman sila. Ngayon, naintindihan ko talaga sila. Dahil kung ako man yun, talagang ganun din ang gagawin. So, anong naramdaman mo noon? Siyempre, alam kong malungkot, pero naawa ka ba sa sarili mo? Ano yung naging realization mo? Nung dapang-dapa ka na? Una, naawa, pero tawag dito. Siyempre, buti na, may God. So, ano naman ang gumising sa inyo? Oo. na-realize mo na, okay, ayoko na ng ganitong sitwasyon. Sabi na ate ko, ito sa ate ko na, dito siya nagsimula. Sabi niya, sige, yung book niya, Rich God, Poor God. O paano mo nakuha yung librong Rich God, Poor God? Nung una, sabi sa akin ni ate, bili mo nga ako na itong ipunaryo na to, ipunaryo. Sabi, Chinkitan niya. Sabi, sino ba si Chinkitan? Hindi ko makilala si Chinkitan. Sabi ko, sige, inanap ko sa internet. Nakita ko yung book. Rich God, Poor God. Sabi ko, wala nang pambili nito. Nakita ko, O may dinownload. dala ka niyang libro, pairam nga, librong yan. O yung Rich God, Poor God. O yan. Unang yan. book mo ba yan? Hindi. Hindi, paano na to bigay ko na lang sa kanya. Yeah, pangatlo at pang-apat itong librong ito, mga kapatid, itong Rich God, Poor God na sinasabi niya. O, direct pa, ano lang yan. Rich God, Poor God. Okay, nung nabasa mo tong librong to, ano nangyari, Ryan? Nung nabasa ko itong libro na to, na-realize ko, wala akong goal, wala akong hinihingi sa Diyos Yung nabasa ko dito, ang sabi rito sa libro na to, mag-ask ka kay Lord. Siyempre, si Lord ang may-ari na, tapos kung mag-ask ka, gusto mo, dati ang hinihingi ko, maliit lang Kung makatapos lang dito sa araw na to, makakain lang ng ganito. Siyempre, kailangan, humingi ka ng mas better dahil God siya Di ba? Kailangan, kung hingi ka ng maliit, ano naman tingin mo sa God mo? Maliit din. Oo. Di ba? Kaya nung natutunan ko din, nag-pray lang ako. Sige, ask ako ng ask. Ayun ang pinakasimula. Simba lang ako ng simba. Pero totoo na yung ko. Totoo na yung simba talaga na gusto ko na. Gusto mo na magbago? Gusto ko na talaga. Oo. Gusto ko na talaga magbago. Iyon ang pinakasimula niya. Ano mga gusto mo nun, dinadasal mo na nun? Una, trabaho muna. Dahil talagang kailangan kong start Oo nga. Makapag-start uli. So, paano ginawa mo? Anong trabaho ng pinasok? Naghanap ako ng, siyempre, medyo may alam ako sa mga computers, cellphones. Lakas loob. Nag-apply ako sa, may mga repair shop. Matanggap ka ba ng iba, maraming beses din ako natanggihan hanggang sa may pumayag. Matanggap ka ba apprentice? O, sige, bigyan kitang ganito kahit maliit yun dahil sa kagustuhan ko lang matuto kahit pangkain lang, pwede na. Pero natuto naman talaga ako. Ayun ang pinaka-tunay na bayad doon. Tapos, dahil nga itong book na to, sabi ko, meron palang tinatawag na motivational na mga speakers na tulad nyo. Hindi ko pa nga alam dati yan. Wala akong alam sa ganyan. Hinahanap ko siya. Nakita ko yan sila Napoleon Hill, Tony Robbins, Brian Tracy, si Reverend Ike, Joel Osteen. Lahat yan, lagi kong pinapakinggan. Parang pwede mo palang i-reprogram din yung mindset mo. yung utak mo, parang computer. Pwede pala talaga. From zero to, talagang magiging positive ka. Tama. Maganda, positive talaga. Chink positive. Kung maganda yung negative, edi chink negative siya, di ba? Kasi, kung ayun ang maganda, dapat, yun talaga kailangan maging positive sa buhay. Kaya lagi ang isip ko,
ito, kaya ko na to. Lahat Lahat kaya ko na. kaya mo na. Kaya. Oo. So, nang dahil doon, syempre, nagtrabaho ka sa cellphone. From there, ano nangyari sunod? Nag-start ako ng maliit na, medyo may konting kita na. Pwede na ako makabili ng computers. Pag-start ako, computer shop muna. May computer shop, tapos may konting mga tinda. May tinda na ako mga computer. Ayun ang pinaka-start ko. Kailan yun? Anong taon yun? Itong 16 na to, 2016 na yun. 2016. A year after nung mabasa ko to. Oh. 1 year. So, 2011 to 2014, talagang yun yung ano mo. Yung pinaka... Wala, dapang-tapa yun. Oo. Drifting lang ako. Parang drifter. Yung bang, ang tawag na yung from day to day lang. Parang may makain lang. Parang tawag nila doon, drifter. Oo, noong 2016, na, siyempre, nag-umpisa ka na ulit. Nag-start ka na mag-start ng computer. Tapos, in other words, gumanda ba yung negosyo? Hindi pa gaano. Hindi pa gaano. Siyempre, nag-start ako, hindi ko pa alam kung paano magpatakbo. Patakbo ng business. Una, medyo satisfied lang ako. Siyempre, kumikita ng konti. Ano pa lang, satisfied na ako sa mga yung mga rent na hindi pa, konti pa yung pangarap ko, hindi pa ganun kataas. Eventually, habang nagre-research nga ako ng na kailangan taasan mo rin pala yung pangarap mo. Sabi ni Tony Robbins, you got to raise your standards. Nagsimula noon, kailangan pala ganito. Eventually, tataas din. Kung ano yung pag pinag-ipunan ko, sige, ganito pala to. Try ko mag-risk ng mga bagay-bagay. Kailangan ko bumili ng ganito. Kailangan ko ng mga ganitong paninda. Minsan nga, kahit na hindi ko alam na kung paano ibenta, pero itatry ko. So, 20, ano yun? Anong taon? 2016, 17, ganon. Okay, fast forward tayo. Kailan talaga nagkaroon ng magandang breakthrough at gumanda ng takbo ng iyong pagpasok ng iyong pera? 18 yan. Kasi natutunan ko sa isa rin sa ang sabi niya, wag na ako mag-sell ng products. Mag-sell ako ng hopes and dreams. Kasi sa computers, pagka nagbenta ka ng computers, sabi mo, mga specs, ganito yan. Hindi naman alam ng mga tao yun kung ano. Ang binenta ko, kung paano sila kikita din. Nag-start ako sa PisoNet. Tapos yung bago ngayon, yung Piso Wi-Fi, ay ang Breakthrough mo? breakthrough. Oo. Kasi, So, nag-piso wifi ka, paano naman? Ano nangyari? una, syempre, meron nang naunang mga gumawa. Oo. Pero, syempre, gusto ko to. Okay to. Maganda sigurong business to para sa dahil meron na silang yung internet nila, nagagamit nila sa business. Tinry ko bumili ng isa. Tingnan natin, sabi ko. Pagbukas ko, positive nga Kaya ko to. Pagbukas, sabi, ang hirap yata nito. Pagtingin ko doon sa pero syempre, positive pa rin. Tinry. Nagawa ako. Nag-build ng machine, marketing. Hanggang sa may tumawag sa akin na company. Telecommunications company na i-rebrand yung machine. Ikaw nang gumawa. Hindi ako ang unang gumawa, pero mas nagustuhan nila yung... Pero nga, gumawa ka pa rin. Nag-develop ka. So, nagustuhan yung machine na piso wifi na ginawa mo. Nagustuhan nila. Pagkatapos nun? Pinatawag nila ako sa office nila, parang ganito. Siyempre, first time ko lang din sa ganung bagay. Mag-present ako sa conference room. Sabi, ano ba? Pero yung confidence ko nandun na. Meron palang natututunan doon sa mga binabasa ko. Na i-present ko siya ng maayos. Hanggang sa nakakuha ko ng 150 orders, 3 million deal. Wow! Mas malaki pa yung kinita ko dito sa Pilipinas kaysa sa Japan. Dahil sa persistence, sa lahat ng mga natutunan ko sa inyo. Grabe, nakaka-touch naman, no? Imagine mo, breakthrough talaga. Palakpakan naman, mga kapatid. Makikita po natin na talagang isang dating OFW na talagang nangarap, nakipagsapala na nag-TNT, nawalan ng ikangan ng kita dahil nga sa bisyo. Pagkatapos niyan, nagsimula muli. Dahil nagsimula muli, yun nga, nagtiyaga. Di ba? Imagine mo.
Pero paano ba na talaga na bagong buhay? Dahil sa pagbabasa ng isang aklat, doon po nag-umpisa sa lahat. Yung aklat na sinulat ko pong Rich God, Poor God, na karamihan sa inyo hindi niya alam kung saan, kung ano po nila naman yan, na intriga nga, yung mga iba nagsabi na intriga daw. Nagko-comment na rito, saan daw ba makakakuha ng copy na yan? Yung kopyang yan sa bookstore, syempre, alam na sa restaurant mo makukuha, di ba? Sa National mo makukuha. Pangalawa, kung wala na sa National, parati kasing sold out po, pwede kayo na lang pumunta sa yung sa Facebook, yung website ko, chinkshop.com, chinkshop.com, chinkshop.com. Hanapin nyo na lang po doon yung Rich God, Poor God. Alam mo, mababago talaga yung mindset. Be inspired. Be motivated. Chink Positive. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 6. Yes. Nagbabalik muli ang Chink Positive. Nako, grabe naman talaga. Napakaganda pala ng kanyang storya ng kanyang buhay. At yun nga, si Ryan Landicho po ang ating panauhin po. Pero ang tanong, nakabalik ba? Nabuo ba umuli ang pamilya? Dati wala na sila sa akin. Ayan na, andito na sila ngayon. Paano nagsimula? Unti-unti. Nakakita nila na iba na. Kasi pagka nagbasa ka ng ganito, magiging iba. Parang ibang tao ka. In a nice way. Yung magandang, parang, alam niya, sabi nga nito, parang ang tali-talino mo na. sabi niya, parang alam mo na lahat. Kasi, iba parang na-reset nga yung utak Ayun ang maganda. Nako, matutuwa talaga si Geraldine Estrada, si Raymond Domingo, si Excel Aguay, at the same time, si Bailon Lin, si Ludet, Ang daming naku-curious ngayon sa social media natin kasi dahil sa book, 'di ba, sabi mo, ano ba yung pinaka tumatak sa iyo doon sa nabasa mo? Ano yung mga tumatak sa iyo noon? Ito pa lang, title pa lang, Rich God. Rich yung God mo. Huwag kang hihingi ng maliit. Huwag kang hihingi ng pang-upa lang, ng pangkain lang. Humingi ka, bahay, malaki, kotse, pera. Pero syempre, hindi lang hingi, no? Kailangan magtrabaho ka rin. Gawin mo rin. Kasi hindi naman bibigay sa yan pag hindi ka ready. Hindi binigay sa akin ni God yan dahil dati hindi ako ready. Mabisyo ako Tama. Kasi pagka binigyan niya ako ng 1 million, masisiraan ako ng ulo. Bibili ko lahat ng Ganun Boss yun. agad. Kaya ganun si God, parang dito ko natutuhan na talagang si God, hindi talaga ibibigay sa iyo nang hindi ka talaga ready. Yun yung pinaka-essence na libro na sinasabi ko nung sinulat ko yan. Sinabi ko na, ang problema, pag ikaw ay nananalangin, di ba? Maganda naman para sa pamilya na guminhawa ang buhay mo. Ba't ni binibigay? Pinagkakait ba niya sa'yo? Walang isang magulang na sasabihin sa'yo na may hinihingi na tapos ipagkakait sa'yo at pagtatawanan ka. Ay, naghihirap yung anak ko, tuwang-tuwa ako pag naghihirap siya. That's not the God that we serve. Tsaka yung part dito, yung part ng yung sa barko, yung mama na nas libre naman pala yung mga kasiyahan. Sabi, libre naman pala yung kasiyahan dito sa mundo. Kaya kukunin ko yung part ko. Kaya ayun ang ginagawa ko. Naisulat ko naman din po yung kwento na isang tao na ika nga papunta siya sa isang bansa pero sumakay siya sa isang cruise ship. Tapos yung pera niya pang pamasahe lang. So nagdala rin siya, nagbaon siya ng pagkain kasi 7 araw silang lalayag So 7 araw na yan, panay lang, Skyflakes. At saka cheese ang kinakain niya. Skyflakes cheese. Pero minsan pinabago niya, cheese and Skyflakes naman. Para mabago naman. So nakikita niya, every meal, umaakyat yung mga tao sa ikalawang palapag, kumakain ng buffet. Takam na takam siya. Kasi nakikita niya kung anong kinakain. So, inong ika-7 araw, nung sila ay nakadaong na, napababa na lahat ng tao, nung binabati ng kapitan, nung nakita yung tao, saan ka nagtatago? Hindi man kita nakita, nakisama sa amin, kumakain, nakiparty. Sabi niya, nakakayaman sabihin, yung pera ko ay sapat lang para sa pamasahe. Alam mo sabi ng kapitan? Hindi mo ba alam no binayaran mo kasama na lahat ng pagkain? Ganon tayo. Tayo po ay nagsilbi sa Diyos dito. Akala po natin na yun lang, yung mga pangailangan lang po ang bibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang pangailangan. Ang nais ang bigay sa Diyos, yung siksik, liglig, at umaapaw. Ba't ka hihingi na pang-upa? Kung pwede kang humingi na magkaroon kang bahay. Ba't ka hihingi na ika nga yung pangkain mo lang araw-araw kung pwede ka naman bumili
ng isang supermarket. Hindi, nagigets, no? Doable naman kasi talaga kung talagang Ginusto mo. gustuhin. May tawag ka daw kay Chinky? Si Mr. Sparks. Mr. Ah, bakit Mr. Sparks? Mr. Kasi siya nagbigay ng spark eh. Talagang, Sa buhay mo. yung spark lang na siya nagsimula. As hinanap ko talaga lahat. Inisa-isa kong ganyan. Tapos ngayon, sabi ko, gusto ko na rin maging motivational speaker. Naghanap pa rin ako, number 1 motivational speaker. Tinikitan pa rin lumalabas eh. Sabi ko doon na talaga ang punta ko. Papamentor na ako doon. Kaya nandito ako ngayon. Grabe, Ryan, napakaganda ng story ng iyong buhay, no? Okay, may sabihin ka pa ba, Ryan? Wala na ba? Oo. So, Batiin. babatiin ka ba? Binabati ko si ate sa Japan. Roda. Si Ate Roda. O yan, naulitin ko mga friendship. Dahil lang sa isang aklat na Rich God, Poor God, na bago po ang kanyang buhay.